church na galing sa time of the apostles, ang mangyayari sa iyo, you will be not doctrinated. But the Great Commission says, go and then teach. That's the gospel. Then baptize. That's to make ready the indoctrination, which is teaching them to observe. So not only teaching, but observe. No? Faith and practice. Yan ang bilin ng Panginoon. And kaya, pagdating ng Acts 1:8, nung paakyat ng Panginoon, sabi, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall go. You shall be witnesses unto me. So, saan pumunta yung Holy Spirit? Hindi yan yung indwelling. Ang indwelling of the Spirit happens after you are born again, and after you believe in the Lord Jesus Christ, you have eternal life, you receive the Lord into your heart, you are indwelt by the Holy Spirit. So that's different. Itong sinasabi rito, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. That is the church being immersed in the power of God. So pagka ang isang church ay totoo, merong power of the Holy Spirit, yung church na yon. Okay? Whether o onti sila o madami sila, hindi number ang pinag-uusapan natin. Yung bang salita ng Diyos ay tumatalab at ini-implement doon sa church na yon. Yun ang may Holy Spirit. Pagka ang isang church ay kung ano-ano lang ang tinuturo, ayon doon sa leader, tapos ang practice nila ay pabago-bago, at sila ay parang business entity lamang. No? Ang dami po naming nagmamalaki na sila ay church na raw, no? Doon sa Riyadh. Bakit? Paano nyo nalamang church na kayo? Registered na kami sa SEC. So, ang basis nila, bakit sila church? Kasi nakaregister sila sa SEC. So, gobyerno naglisensya sa kanila, hindi Holy Spirit. Yan ang problema sa sa merong not oriented in the proper doctrine. Ang nagbibigay ng churchhood sa isang totoong congregation is the Holy Spirit. But the Holy Spirit comes after the teaching of the doctrines of the apostles. Pag na-organize na yan, pag na-ordain yung mga tao dyan at nagkaroon niya ng proper organization, then the Holy Spirit comes to empower the church, to administer the church. And then, they are properly a witness. Maraming nagwi-witnessing, pero itong church na to, they are the witness endorsed by God. They are not running in vain. Kasi sila ay empowered. Pagkatapos, they have the proper doctrines. Maraming nagwi-witnessing, maraming nag-evangelism. Okay, pabayaan natin. Sabi ng Panginoon, they that are not against us is for us. Yung hindi lumalaban sa atin, kakampi natin. So, okay. Kahit hindi natin ka-fellowship, hindi natin same church, hindi Sovereign Gracer, o kahit hindi Baptist, pero nagpipreach ng gospel, kakampi natin yan. Pero hindi natin yan i-endorse as kagaya natin yan. Same faith and practice. Intindihan po natin? Okay. Importante yan. Kasi ang tendency ng iba, lipat ng lipat, or sama ng sama sa mga grupo, nood ng nood, at endorse ng endorse, at share ng share, at hindi natin pinipili kung ano ba doktrina nito. Ako, tinitingnan ko muna yung preacher, Marami naman preacher, magagandang magsalita, magagaling. Mas magagaling pa kaysa sa atin. At properly, tama naman na i-share natin yung kanilang
mga sinasabi kung maganda at biblical. No? Pero titingnan nyo rin yung kanilang church. Sila ba'y church or unchurched? Sila ba'y baptized or they don't care about baptism? Sila ba ay tama ang doktrina sa sovereign grace or sila ay free will? Sila ba ay naniniwala sa speaking in tongues? Sila ba ay naniniwala sa continuation of Israel? Sila ba ay naniniwala na si Kristo ay magre-reign dito o tapos na lahat ng prophecy? Yun, kailangan bago tayo mag-endorse or mag-share, alam natin kung sino ba to. Ano ba ang background niya? Ano ba ang doctrine niya? Para hindi tayo nakakapag-endorse, minsan may mga ganda, no? Ito sinort out namin. Inalis ko lahat dyan yung Billy Graham tsaka yung Max Lucado. Sino sa inyo may libro ni Max Lucado? Si Max Lucado ay Church of Christ, Campbellite. Pero maraming Christians at Christian bookstore ang nagbebenta ng mga libro ni Max Lucado. Kasi parang Christian din eh. Nakaka-challenge din eh. No? Meron pa yung mga ibang mga singers and mga magagandang magsalita tungkol sa gospel, pero Seventh-day Adventist. Mamaya-maya, paglalim mong gano'n, pini-endorse na si Ellen G. White. So, bigla kang bibitaw ngayon. Maraming kantang magaganda, Mormon pala. Yung lyrics, Mormon. So, yan po, kailangan, this age ay maging discerning tayo. Kaya, ngat maaari, magkaroon tayo ng mga ministries natin na tayo yung endorse, imbes na endorse tayo ng endorse. No? Endorse natin yung newsletter. Endorse natin yung online ministry. Endorse natin yung YouTube channel natin. I-promote natin. So that people will get the right doctrines. And so, sabi rito, no, tingnan natin yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So God can use individuals, kahit hindi church, kayang gumamit ng Panginoon ng kahit sino, whether Baptist yan o hindi. Kasi the gospel is the power of God unto salvation. Pwede naman yan hindi Baptist pero ligtas at saka nakakaintindi ng gospel. So pwede niya i-share. So okay lang yun. Mag-share siya. Huwag natin sabihin, huwag kang mag-share ng gospel. Teritoryo ko to. Buong Imus, amin. Huwag kang dito mag-share. Doon ka sa Bacoor. Doon ka sa Mendez. Hindi, wala tayong ganun. No? Kung nag-share yan ng gospel, tama ang sinishare niya, okay? Hindi natin sasamahan yung kanyang asosasyon. Pero hindi rin natin i-oppose. Hindi rin natin sasawayin. Hindi rin natin sisiraan. Nasabihin, wala namang authority yan eh. Huwag na kayong makinig dyan. Wala naman yung authority. Kung gospel yung sinishare niya, hindi natin alam. Baka gamitin pa ng Panginoon yun sa mga hindi natin maaabot. So, pwedeng gamitin siya ng Panginoon. Because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Believing po is not Baptist only. No? At sabi pa, the gospel, no, is preached to every creature which is under heaven. Yan po ang Colossians 1:23. So, gagamitin ng Panginoon kung sino yung gusto niya. Subalit,
Pagdating ng sending, no? Halimbawa, tingnan natin itong Romans chapter 10, verse 14 to 15. Sabi rito, how then shall they call on him in whom they have not heard, believe? And how shall they believe in whom of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Now, tingnan nyo. Importante ang faith. Pero paano magkakaroon ng faith kung wala pang hearing or understanding? Paano magkakaroon ng understanding kung walang preaching? So of course, naniwala tayo na pwedeng mag-preach to internet, through radio, through the books, through even the Bible. Basahin lang yung Bible. At the time na gusto ng Panginoon iligtas ang kahit sino, nagbabasa lang siya ng Bible, na maiintindihan niya yung Bible. Kahit walang nagpapaliwanag at maliligtas siya. So, ganyan ang power ng Panginoon. Pero, paano magpipreach yung Bible kung hindi sinend? Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng Bible, o nagbigay ka ng channel, YouTube channel, nagbigay ka ng radio broadcast, nagbigay ka ng tracts, tapos sa pamamagitan nun, naintindihan niya yung gospel, yun yung sending. Okay. Pero, sino ang gagawa daw nun? Di yung gumagawa nun ay yung mga preachers. How shall they preach except they be sent? Sino nagse-sent out? Alam natin from Acts chapter 13 na bago umalis si Paul doon sa kanyang church sa Antioch, sinend out siya. Paano siya sinend out? Inordain siya. So it goes back to the church as the sending agency to preach the gospel. So God can use anybody, but the proper way to send out preachers is through the church. And yan po ang itinuturo natin dito. Kahit po yung mga nagsikalat, no? Makikita natin sa Acts chapter 8. Makikita natin sa Acts chapter 8, verse 4, verse 12, and verse 13. And I will end with this. Kita natin yan. Nagsikalat sila because of the persecution. So, dahil nagsikalat sila, ibig ba sabihin, kanya-kanyang diskarte na? Kasi kumalat na eh. No? Bigla silang nabulabog. From Jerusalem, lagi silang nasa Jerusalem lang. Nagtitipon sila ron, one church. Biglang nabulabog, nagpulasan sila kung saan-saan sila napunta. So, ibig ba sabihin, no, kanya-kanyang diskarte na? No. Sabi sa Acts chapter 8, verse 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. What word? The word of the Lord through the apostles. Bukod doon sa scriptures, which is referring to the Old Testament scriptures, the word, yun narinig nila sa mga apostles. Kasi doon sila, nag-concentrate sila ron, tinuturuan sila ron. Sabi, and daily in the temple and in every house, they cease not to preach and teach Jesus. So anong kinakalat nila? Jesus, the word na ibinilin, mga teaching ng Panginoong Hesus. Okay? So, nung nagkalat sila, hindi sila nagkaroon ng sarili nilang diskarte na kung ano na lang ituturo natin. Total, meron naman tayong Holy Spirit, gagabayan tayo. Bahala na ang Panginoon sa atin. Kalat na tayo eh. Hindi na tayo mako-confirm. Hindi na tayo mabibisita. Kanya-kanya na. Oh. Hindi. At sabi sa Acts chapter 8, tingnan niyo yung Acts chapter 8, verse 12. Diba? Kanina binasa natin yung Acts chapter 8, verse 4.
Pagdating ng Acts chapter 8, verse 12, meron silang ginawa after they preached the word. Ano yung ginawa nila? Acts chapter 8, baptized. Yon. Sabi ron, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. So, si Philip was a deacon. And ngayon, preacher na siya, evangelist na siya. At nung kumalat, yung mga deacons na nasa Jerusalem, umalalay doon sa mga nagsikalat. Hindi nila pinabayaan. Diba? Yung mga apostles na natili, pero yung mga preachers, kumalat din. And Philip was one of those men na umalalay doon sa mga nagsikalat, pero hindi siya dumiskarte ng sarili niyang aral. Dahil yung baptism na galing kay John, itinuloy ng mga apostles, tinuloy ng Panginoon, dala-dala niya, siya rin ay nabaptized. Yun din ang ginawa niya, inulit niya after the preaching. When they believed the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and he was baptized. And he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. So, mga kapatid, establish natin ngayong gabi that evangelism must be through the church. The church is the agency of God para hindi lamang mag-evangelize, kundi mag-baptize at mag-doctrinate at magkaroon ng observation of the doctrines. Yan ang complete Great Commission na hindi natin dapat na i-dilute. Kailangan ay patuloy natin na ituro at patuloy natin i-practice at hindi tayo magpapadala doon sa mga iba, mga kapatid natin sa Panginoon na parang ayaw na lang nilang, doon lang sila sa step 1. Ayaw na nila nung second, third, fourth. No? So, as long as meron tayong, na tayo ay alam natin ano ang tama, sabihin natin, let's stand. Not to tell them na tumigil na kayo, but to give them the right doctrine, the truth about being a church and proper way to evangelize. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Guide us as a church and give us the determination na mananatili sa tamang pamamaraan. In Jesus' name, amen. So, maraming salamat, Pastor. So, napakaganda ng ating mensahe dahil sabi nga sa salita niya, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya, kailangan manindigan tayo sa doktrina na ating pinanghawakan para hindi tayo pagiwang-giwang. Kasi may mga bisita kami na dati naming kasama na nawala din sa church na some of the preacher, yung parang ano lang sa emotion nila to